Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga karibin natin just now, grabe to. Wala nang lusot si Tamba at Zubiri sa Kongreso sa matinding pasabog ni Senator Amy Marcos. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ito si Zubiri. Natatawa ko si Zubiri. Si Zubiri hindi mo maintindihan no? Ito sinasabi ni Zubiri ngayon. Nais ni Duterte, sabi ni tinablan ni Zubiri. Alam mo Zubiri, taga Mindanao kasi yan. Tinablan daw ni Zubiri yung panawagan ni Pangulong Duterte na humiwalay ang Mindanao. Alam mo Zubiri, wala ka nang say dyan. Dumidirekta na sa tao sila Pangulong Duterte. No? Tapos balik na lang daw sa trabaho. Hindi po pwede na balik na lang matapos yung ilantad. No? Ito problema natin Mananawagan kayo, ganun lang. Nilantad nyo na yung People's Initiative. Kayo sa Senado, narinig namin Nag-meeting dun sa townhouse ni Speaker. Tapos gusto nyo tabla-tabla na lang. Kalimutan na natin yan, magtrabaho na lang tayo. Bakit? Sinabi po ba ng House of Representatives na kakalimutan na natin yung PI? Sinabi po ba natin na kakalimutan na lang natin? Yung sinabi po ba nila na ayaw na namin yan? Bakit kakalimutan na lang? Si Pangulong Marcos hanggang ngayon sinasabi niya na gusto niya economic. No? Pabor siya na tsa-tsa pero economic lang. Okay. Pabor po siya na baguhin ang konstitusyon. Hindi na po tayo po pwedeng bumalik na nasa kamay pa rin po ng mga congressman kung itutuloy nila o hindi. Wala pong malinaw, balik na lang tayo. Wala po akong problema sa tsa-tsa di ba? Pero kung alam natin na nagpapatakbo ng tsa-tsa at ang nag-aakusan nito ay ang kanyang pinsan na Senator Amy Marcos na ang hangad ay maging Prime Minister, hindi po nararapat yan. No? Hindi po nararapat na magtsatsa ngayon dahil kitang-kita po natin yung kagustuhan ng Speaker na mamuno. Bakit may binanggit ba si Speaker na ayaw niyang baguhin na outright sinabi niya na ayaw niya maging Prime Minister? Na hindi babaguhin yung walang magbabago sa politika? Hindi po yan. Kaya po yung mga tinanim po ngayon, yung mga natanim po ngayon na mga sinabi ni PRRD na pero maganda po yung sinasabi ni PRRD. Yan po pinapakita ni Pangulong Marcos Wala siya masabi sa kabaitan ni Pangulong Marcos. Pwede nyo pong i-take yun na positive o negative. Wala siya masabi, napakabait ni Pangulong Marcos. Pero ang problema, yung ambisyosa niyang asawa, yun yung sinabi ni PRRD, dinig namin At yung taga Leyte. So ang problema, ngayon, kung ikaw leader, hindi mo kayang sawatain yun. Dalawang tao na posibilidad na maghasik ng kung ano-ano. May malaki problema ng Pilipinas. Napakalaki po ng problema ng Pilipinas kung hindi kayang sawatain ng presidente. Ito kasi yung problema no? Tignan nyo si Senator Amy. Alam nyo sa totoo lang Senator Amy, alam ko po gusto nyo iligtas si BBM. Kaya nung tinanong kayo, sinong mas matimbang sa inyo? Wala siyang pipiliin. Dahil pareho niyang mahal yung Duterte at mga Marcos. Sa totoo lang po, dekada po sila. Naintindihan ko kung saan nanggagaling si Senator Amy. Very active ngayon si Senator Amy Marcos. Alam niyo kung bakit siya nag-active ngayon?
Dekada silang siniraan, dekada bago makabalik. Yung naranasan niya, in exile sila, naka-exile sila. Naroon sila sa ibang bansa, kasama mga anak niya. Maaaring hindi yan naranasan itong pinsan nila. Kaya lang nga po, So yan mga karibin natin, nagigets po natin yung gustong iparating ni Sir Badong Arateles, no, na Senator Ayon Marcos, di ba, napakatagal po nilang siraan, di ba, ng mga nakaraang administrasyon, maging sa libro, sa lahat ng mga pahayagan, siniraan po sila, no, yung pangalang Marcos. Ang akin, opinion ko lang po ito mga karibin natin, mukhang wala namang pakialam yung ating First Lady, no? At itong si Tamba. Kasi nga, 'di ba, hindi naman nila ano yan eh. Hindi naman nila tatay yan eh. Ba hindi nila, let's say, hindi naman nila kadugo na, 'di ba? Unlike sa mga anak, 'di ba? Na talagang ipagtatanggol nila yan. Kasi biruin mo napakatagal pong wala eh. 'Di ba yung pangalan nila sirang-sira sa taong bayan, tapos pag upo ni Pangulong Duterte, dahan-dahang bumabangon, 'di ba? Kasi nga pinaburan sila doon sa pagpapalibing, no? Sa libingan ng mga bayani, which is tinutulan nga ito ng mga kabayan black, mga karbi natin, 'di ba? Na ngayon kakampi na naman nila or kumakampi sa kanila. Dati. Ngayon, dahil dito sa Chacha, dahil dito sa People's Initiative, ano rin itong makabayan. Nagkakaroon ng nagkakalabuan ni Speaker. Nako. Napakaano po ng politika natin dito sa Pilipinas, no, mga karibin natin. Kung ngayon kakampi mo, di mo alam, maya-maya, kaaway mo na naman, di ba? O, ganun po dito sa Pilipinas, di ba? Only in the Philippines. O, wala na yung mga karibin natin. Tama po yung kanina na, di ba, na dapat nga magpasalamat sila sa mga Duterte. Dahil kung hindi sa mga Duterte, mga karibin natin, hindi po talaga makakabangon yung pangalang Marcos, di ba? Doon pa lang, napakalaking na yun eh. Napakalaking utang na loob na yun. Oh, let's say na hindi naman humihingi ng kapalit yung mga Duterte doon sa pagpapalibing ng kanilang ama. 'Di ba, mga karibin natin? Ang ano na lang ano ba ang ginawa ng mga Duterte na dapat nilang ikagalit? 'Di ba? Ano ba yung ginawa ng mga Duterte na dapat ikagalit ng mga Marcos? 'Di ba? Or mayroong hindi Marcos na galit sa mga Duterte? 'Di ba? Yun lang yun eh. Sino ba yung mga hindi Marcos diyan? 'Di ba? Eto, opinion lang natin si Speaker, hindi naman, 'di ba? Si First Lady, hindi rin naman yan Marcos kung hindi niya naasawa si diba, si PBBM. Maaari bang sila ang galit sa mga Duterte? Sa palagay niyo, mga karibin natin, mukhang si Pangulong Marcos, alam nyo, nauunawaan ko si Pangulong Marcos kung bakit niya gusto na ang pangunahing layunin niya ngayon pumasok yung mga foreign investors. Pero yung foreign investors po, hindi po yan papasok ngayon. Maniwala kayo sa akin. Akala nyo ba, baliwala lang sa buong mundo yung mga sinabi, binitawan ni Pangulong Duterte doon? Baliwala lang sa lahat. Pwede nyo pong baliwalain, pwede nyo pong i-spin. Napakaraming yung mga taga-spin ng mga events, napakaraming yung vlogger. Pwede nyo paikutin yung mga sinabi ni Pangulong Duterte na ulyanin na, no, na yan ay nagpe-fentanyl, dulot ng fentanyl. Pwede nyo papaniwalain ang inyong mga sarili. Pero never maniniwala yung nakakarami. Tignan po ninyo yung mga survey, yung resulta po ng mga survey. Huwag nyo sabihin na kontrolado ng mga Duterte yung mga survey. Kayo yung nasa power eh. Mag-real talk po, hindi na po babalik yan. Naitanin na yan. Pwede nga pala yun.
Simple lang yung sinabi. Ganyan nagsimula ang Singapore. Ipinaglaban ni Lee Kuan Yew. Ako po, hindi po ako taga Mindanao. Ayoko po silang humiwalay. Pero natanim po sa utak ng mga taga Mindanao. Hindi naman tayo mananawagan dito na ayaw natin talaga yan. Gusto natin buo ang Pilipinas. Pero yung frustration ng mga taga Mindanao, biruin nyo, ngayon lang sila magkakaroon ng yung whole of Mindanao na railway system. Yung railway system sa Mindanao, magkakaroon. Tinablan nyo pa. Wala naman kayo alternative. Kitang-kita po ng mga taga Mindanao yan. Ano sinasabi ng mga taga Mindanao? Di ba? Iwan na naman kami. Hindi na naman taga Mindanao ang presidente, iwan na naman kami. Wala na naman kami ngayon. Ramdam po ng mga tao yung nagaganap eh. Alam po ng mga tao na 6 years, nagpahinga 6 years, hindi kumita yung mga oligarko, hindi kumita yung mga magnanakaw sa gobyerno, hindi kumita yung mga drug lords. Marami pong hindi kumita for 6 years. Kaya po gigil na gigil po sila sa isang mabait na pangulo. Pati kapatid niya, na very concerned sa kanya. Alam niyo po, hindi po ako naniniwala na kayo, mga tungok kayo, kayong mga supporter na Marcos, na binabanatan niyo si Senator Amy. Sa totoo lang po, si Senator Amy na lang nag-iisip ngayon na iligtas ang Pangulo ng Pilipinas. Totoo naman yun eh. Kaya lang, sa tingin ko, it's too late na para dun eh. So, isa pa po yan, mga karabin natin, na mga, na bumabatikos dito kay Senator Amy Marcos, na bakit daw, napakawalang, modo ni Senator Amy Marcos kasi, imbis na kampihan daw yung kapatid, doon pa sa mga kalaban kumakampi. Sino bang nagsasabing kalaban ng Marcos ang Duterte, di ba? Tsaka isipin nyo, kapatid po yan, mga karabin natin. Kapatid, ibig sabihin maging ano pa man ang mangyari, di ba? Isa kanya pa rin yung kakampi, di ba? Ngayon, siguro nakikita ni Senator Amy Marcos na, di ba, hindi talaga si PBBM yung nagko-control. Di ikaw bilang isang nakatatandang kapatid, siyempre, at parehas naman kayo nasa gobyerno, di ba? Siyempre, mag-aalala ka sa kapatid mo. Now, hindi natin masabi kung, di ba, sinusunod ba ni PBBM yung mga advice ni, kasi nakatatandang kapatid, di ba, mga karabin natin. Kung sumusunod ba or sinusunod ni PBBM yung advice ng kanyang ate, di ba? Kung hindi niya sinusunod, ang implication lang po niyan, mga karabin natin, maaaring hindi si PBBM ang nagkokontrol or talagang, po si PBBM, medyo, di ba, pasaway na kapatid. Kasi, wala namang ate na magpapahamak sa kapatid niya, di ba? O kaya kayo, wag tumigil na kayo sa kasasabing kalaban ni Senator Amy or di ba si PBBM or something na hindi magkasundo. Hindi nga magkasundo talaga, mga karabin natin, pero kapatid pa rin yan kahit anong sabihin natin, no? Blood is thicker than water. Always po yan, mga karabin natin, kahit ano pong mangyari, di ba? Kayo ba, di ba? Sa kapatid niyo, ganyan ba ang ginagawa niyo? Sinasaway niyo rin ba? Di ba? Kahit nga nung maliliit pa di ba? Maliliit pa kayo. Ikaw na panganay, palagi kang tinitingnan mo always yung mga kapatid mo, di ba? Yan, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon dito? Subiri at Tamba, yan talagang huling-huli na po sa, di ba, kasi nakita nga nila sa di ba yung video ni Speaker Romualdez na nakikipag-meeting doon sa mga congressman sa isang bahay nila.
O tapos ngayon sabi pabayaan na lang daw at magtrabaho na lang. Continuous na lang yung pagtatrabaho. Pero paano yan, di ba? Si Speaker Romualdez po ay isa sa pinaka mataas na upuan ng ating bansa. Ngayon, kung ganyan po ang kanyang ginagawa, nagsisinungaling po siya sa taong bayan. Di ba sinabi niyang wala siyang kinalaman dyan sa PI na yan? Oh, dyan pa nga lang nagsisinungaling ni. Di ba? Mag-aambisyon pang maging presidente or prime minister. Paano ng ating bansa, mga karibin natin, kung mayroon tayong sinungaling na mamumuno? Well, siguro ko, lahat naman siguro ng politiko nagsisinungaling. Di ba? Oh. Nakakainit lang ng ulo, mga karibin, kasi parang niloloko po ang taong bayan dito, ano? Sa perma-perma nila. Ay, nako. Ano pong inyong masasabi dyan? Ano pong reaksyon? May comment lang po sa baba para itilsa lang po ng ating mga kabayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click mo po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karabin natin, maraming salamat po.